Yan, so welcome sa part 2 ng ating weekend charting. Pag-usapan natin yung mga stock request, and if you want to join our poll, again sa Facebook tayo nagpo-poll. Ito yung ating mga poll. At kung gusto nyo sumali sa Facebook, just click the join or the description below. May link dyan papasok sa ating Facebook group. No? If you want to join our Discord group naman ng mga YouTube subscribers, so just click the join here sa subscribe button. May video na lalabas. Sundan nyo lang kung ano ang gagawin sa instruction, no? Step by step yon para ma-integrate nyo yung inyong Discord sa YouTube. Okay, so stocks natin, close natin yung iba. Number 1 is Globe. Anong nangyari sa'yo, Globe? Below 1.7 pa rin hanggang ngayon. Parang hindi na maganda para kay Globe yan. Ayun, no? Hindi na siya makabalik sa 1.7 up. Siyempre, alam natin ang reason, no? Una is si Plus is irregularate, at alam naman natin na naka-integrate sa GCash yung betting, no? Plus yung ilang games nasa GCash din. That's why sinell down siya, kasi babagsak yung earnings niya, no? Alam naman natin na nagbubuhat lang ng earnings ni Globe is si GCash. Kung mawawalan pa ng earnings galing kay GCash, lalo nang babagsak. Okay. Plus, ayaw din naman nila mag-IPO, edi yun, ibentahan na lang. Pero may good news to, yung sell-off tower, which is most likely pwedeng ipasok as dividends, no? Pero dahil hindi pa nabibenta, hindi pa ilalagay as dividends. Pag nabenta na, baka dun sa quarter na yun ipasok. So, kung gusto nyo pag-speculate na bibigay siya ng dividends special, o di pwede nyo abangan dito sa 1,620 hanggang 1,580. Kaya lang, yung liit ng upside, 4% lang commission pa. Sa akin lang, pwede mong i-long term to, pero yan, sa mga 1.6 pababa. Okay? Baka doon ang maganda. Mataas naman yung dividends niya. Ang problema yung earnings, baba ng earnings. Tapos may threat pa sila kay dito. Tapos yung konektadong Pinoy bill pa na parang next other telco. So, malaki yung risk for telco. Good sana yung fintech, pero ayaw nilang i-integrate. Plus, or hindi, naka-integrate na, pero ayaw nilang i-IPO. Tapos may risk din for GCash, no? May risk na mababawasan yung earnings. So, yan. I'm neutral on Globe. Gusto ko lang siya kasi mataas yung yield niya, pero kung pababa ang earnings, pababa rin ang yield niya. Mataas yung target price to 3. Pero kung pababa ang earnings, pababa rin yung target price. So, yun, neutral to bearish tayo dito kay Globe sa ngayon. Okay? Next is Converge. Good sana si Globe dati, no? Kung nag-IPO ay ayaw, di huwag na lang kung ayaw nila. Converge, sell down, ayun, breakdown, support. Yan. Tingnan natin, may retest yan dyan bago umapak dun. Tapos dyan siya magko-consolidate ng bago. Siyempre, damay rin si Converge sa risk, no? Sa risk ng mga telco players. Lahat sila kasi. Okay, so abang-abang sa hearing ng Konektadong Pinoy Bill. Ayan, yun ang impact talaga nun, no?
Converge, dalawa lang yung buy, wala pang dividends. Ang upside mo is 35%, 20. Hindi ganun ka sobrang laki yung income niya. Tapos may risk pa. So, I think, dyan mo abangan kung gusto mo kay Converge. Bumili 16. For now, kita nyo naman breakdown. So, pass muna, no? Yan, no? Okay, so that's all. Negative. Hindi maganda yung chart. SCC. Check natin. STC, naka-sideways. Lapit na magbigay ito ng dividends, no? Around mga, I think, check na lang, no? Parang mga October to nagbibigay. Yeah, lapit na ito magbigay. Nasa accumulation phase na. So, if you are anticipating a higher dividends, pwede, no? Pero I think ang yield nito is 12% divide to 6. So, most likely magbibigay siya ng 6% yield ngayon. So, at the current level, kung mabili mo dito sa 30 to 50, 6% is around yun. At medyo makapal, no? Yan, ang kapal talaga doon. No? Nasa point of control. Actually, pwede pa yan bumagsak dito. Ayan, pag dyan, brainer na yan, buy na. Ang tanong ba't siya babagsak doon, no? So, most likely nag-accumulate lahat yan dyan. Kung gusto nyo, buy as low as 32. Yan, buy year 32. Para pag nag-declared, may 6% kang upside. Okay, so yan lang SCC. Pag naman nabasag yung 32, di-cut. Kasi dito na yan. Sa 30 ang next. Okay. Fairly valued. Hindi talaga maganda ang coal ngayon. No? At maraming ayaw na sa coal kasi gusto nila is RE. Pero still, makita pa rin naman. Dividend play lang SEC. Next is Keeper. Keeper, matagal ko na itong hindi nakikita si Keeper. Tingnan natin kung umaakyat pa rin. Bumagsak na. May konting bounce. Keeper, may konting bounce. Mukhang bounce play lang. Dapat dito siya nag-bounce. Pero, sige, bigyan natin ng chance. Bigyan nyo ng chance kung kaya pang bumalik. Sige, dapat mag-hold tong level na to. Yan. Last, last support yan. Pag nabasag yan, support na yan, dito ka na. 50. Okay. So, nasa strong support. Bantayan nyo ako. Kasi tinanong nyo to, ibig sabihin may hawak kayo. No? Bantayan nyo to kung mag-hold. Pag yan hindi nag-hold cut agad. Kung may hawak ka sa taas, cut pa rin. Kasi cut nga ang tawag din cut loss. Pag hindi nag-hold, no? Pag naman nag-bounce, sell nyo na sa bounce. Kasi parang pangit na to. Kaya nagbutas na sa downtrend na yan. Pwede rin naman siya mag-sideways pero tingnan natin ha. 13, 14. Lalim na yan. Tapos RSI niya, parang siya, ready for bounce, no? Kung magbabounce naman siya, mga ilang percent yun. Yan, may 15% ka pero wag mo nang expect yung taas na yun. Baka dito lang yan sa 2.7.
Okay, so yun lang. I think nagawa niya na yung rally niya. Mukhang papahinga na si keeper. Target price niya is 3.36. Hindi na tumama sa 3. 3 na lang. Hindi rin tumama. Pero almost 3, no? So, dikit na doon. So, pwedeng sabihin na-hit na ang fair value. Good ang earnings. Pero, tingnan natin sa year-end. Baka naman nag-propose lang to para sa rally sa December. Kasi consumer. Yun, next support, another support is MA200, no? So, pwede nyo reconsider yan. Para as dynamic. Pero, yan, dyan talaga yan. Okay, watch out, no? Watch out pag basag, cut, pag bounce, buy or TP. Ako, play ko ba to? Parang hindi. Medyo illiquid. Or, hindi naman siya illiquid pero baka hindi ka makapaglagay ng ganong kalaki. Kung type nyo, pwedeng i-try. Keeper. MBT. Banks is big banks, no? Big banks is sideways at best. Okay? So, if you want banks, just range trade lang. Huwag kayo mag-expect ng breakout for big banks. Normally, neutral to bearish ang banks. Bakit? Check natin. BDO. Bagsak, diba? Breakdown. Daw nasa support pero breakdown dun sa maliit na trend. Breakdown pa rin. BPI. Weak din yan. Nasa support lahat. Bagsak lahat, di ba? And yun, MBT. 2% drop pa. At least to sideways. Yung dalawa, medyo binibenta na. So for MBT, this is actually sideways na ngayon at walang momentum. Ang play mo lang dito is kung mag-declare ng dividends. Kung palagay nyo malapit na, di pwede. Kung matagal pa, di hindi. Pero pwede ito mag-declare ng dibs. Kung ako ang bibili dito, abangan ko to dito sa ilalim na lang. 67. Ang current level, nasa gitna ka ng range yun. Kung aakit naman yan, hanggang dito lang. 78. 8% lang. Ayan, mas safe ako kung dito. Okay. May foreign buying. Tutulog lang. Dibs play siguro, pero generally, I don't like banks, no? Kasi pa-cut na nga ang interest rates eh. So, neutral lang ang kanilang growth. Walang malaking growth unlike before. Last, FLI, yung request nung kasama natin. FLI, alam mo na. Neutral, sell, hold. In short, avoid. No? Avoid mo na si FLI. 6% yield pero pangit ng rating. Kasi normally is nasa offices to. At ang problem is ng properties is nasa offices, no? Kaya gusto natin ng SM is because malls kasi yun. Ali is residentials and malls din, no? Ito yung talaga sila yung nasa offices like FLI, MREIT, ADMPR. So pag sinek mo yung mga yan, sila yung mga naiiwan. MREIT. Ito, malakas-lakas pa to. Pero yung, kasi medyo maganda kasi to eh. Mega word ang kasama nito. FLI. Yun, mga nasa ilalim, no? Sobrang lalalim. Ayan. Aakyat din naman sila kasi may rate cut na. At magiging at par lang sila dun sa yield. Pero kung ikukumpara mo siya kay RCR,
malayo. Ito, pa 52-week high na, di ba? Pa all-time high na. REIT, ganun din. So, maaring pare-pareha silang REIT. Kasi REIT, pare-pareha silang REITs, di ba? Pero may nagpe-perform, may nag-outperform. So, dun kayo sa nag-outperform kasi ibig sabihin maganda ang FA nun. Di ba? EMH, price reflects everything. So, kung hindi ka marunong mag-FA, makikita mo na rin yun sa chart. Kaso nasa taas mo na pag nakita yun, no? FLI, naiiwan kasi hindi maganda ang fundamentals. Kaya, sakto lang. O, ayan, ang baba ng earnings, no? 6% in yung CRCR. 33, tsaka 119. Ito yung si ARIT. O, 58 si REIT. 13, pero ano kasi yan, monopoly yan, kaya walang laglag ang kliyente niyan. No, 25 years ang whale niyan. Ano pa? MREIT, ito medyo mababa siguro to. Diba? Mababa lang. Kaya nahuling nag-rally, pero si RCR, ARIT sila yung nauna. Fill rate, nakita na pala natin kanina. Okay na. Mamali na spelling natin. Okay, so yun lang yung mga reason nun, no? So, kung mag-re-reach kayo, ihanay nyo, tingnan nyo kung sino pinakamaganda. At nang malaman natin kung sino ang may magandang chance na umakyat. Pero, given na, it's RCR and si REIT, tsaka si ARIT. Yan, yung tatlo ang pinaka-blue chips ng REITs. Yung iba, second liners ng REITs yun. So, later part pa yun. Okay? So, going back kay Phil REIT. Yun. Phil REIT. Bakit naman siya? At mukhang may potential. Pero dapat maganda ang earnings niya ngayon. No? Or magkaroon siya ng asset infusion. Para naman, like RCR, MREIT, kaya umakakit kasi may asset infusion. Itong mga to is humahabol lang because of the rate cut. Pero yung company itself is halos walang ginagawa para tulungan yung kanilang company. No? MREIT, I think may asset infusion to. RCR, ARIT palaging meron, kaya ganun yung kanilang galawan. Okay, medyo ilalim din pala to. So, yun talagang tatlo ang leader. Okay, so yun lang. Kuha naman siya maganda. Target price mo is ito, 4 pesos. 4 pesos. So, mayroon ka pang 14% upside. Kung magkakataakit din naman yan. Actually, lahat ng REITs ay aakyat. At, pwede pang conservative play, no? Pero kung ako, dito ko yan naabangan sa 3.3. Yan. Yung dating breakout, 3.3. Kasi oversold, no? Okay. So, tawag dito is yung sidekick play. Yan tawag dyan. Okay. Yung mga leader na una na. So, pag naiwan ka doon, so doon ka sa sidekick. Pwede yun. Medyo huwag ka lang mag-expect ng gaya ng mga leader, no? Pero kung momentum trader ka, sa leader ka talaga maglalaro. Okay, so that's all for today. Thanks for watching. At feel free to share this video sa mga groups nyo. And subscribe na rin if you want to join our Discord subscribe group GC. Just click the join here sa subscribe button. No? If you want to join sa Discord ng TFT, antayin nyo yung announcement namin ng enrollment ng mga students. So, that's all. Thanks for watching. At kita-kits sa Wednesday live charting.